What is up mga do? Is Jamework. Problema mo ba ay nag-i-error na FI, XRM FI, RSFI, click V1, V3 hanggang V3. Okay? So ang gagawin nyo lang mga lods ay tanggalin itong takip. Sa XRM, sa U-Box natin malocate yung DLC connector. Sa click naman dun sa may apakan banda. So may takip dun, tanggalin nyo lang. Ito may takip din yung DLC connector na kulay red, sound na kulay red. Tsaka yung socket niya kulay red. So recommend ko to sa iyo, nakita ko to sa recommend ko sa inyo to. Nakita ko to sa Toyota, like Innova tayon. May nagwa-wiring sa sasakyan, tapos nakita ko kapareho sila ng muka. Timing din nadala ko to sa na ibulsa ko to. So nakuhaan ko ng base, okay? Tignan nyo. Magkamukha sila. Yan. Dito sa socket kung na maghahanap kayo, tapos yung pareho ng muka, putulin nyo tong sa right side. So ito yung pinaka face natin. Putulin nyo sa right side yung dalawa, tapos yung sa left side yung itira nyo, tapos pagsamahin nyo lang para mag-form siya as pang short, like yung paper clip na ginagamit ko ito. So dapat meron ka ring paper clip na gaya nito. Gawin nyo lang, short nyo lang to ng wire. Kulay ng wire pag XR125, RS125 is green na may lining na black, tsaka light blue. Tuhog nyo lang dyan. Okay, tuhog nyo lang. So preparation yan dyan. So tatanggalin natin to para magbi-blink doon sa dashboard. Okay, yan. So automatic yan, 7 blinks. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 yung blinks. Kapag ganon po, ang sira po ay yung ECT connect, ECT sensor, or may sira na po yung natin, sakit. Nabali po yung mga wire. Hanap lang tayo ng remedyo natin to. Cancel natin to. Papalitan natin ng resistor para hindi magpupugak-pugak. Pwede rin lagyan nyo ng resistor ng isang line ito. Okay. So tanggalin natin para mag-error. So 7 yung kanina. 7. Kapag po ganon, stay lang natin para mag-error. Kasi working naman yung natin, ECT connector. ECT sensor. Ganon, 7 blink. Lagyan natin yung socket. Yung sinabi ko kanina na kukonekan nyo yung green na may lining na black, tsaka light blue. Sa click naman, green na may lining na black, tsaka brown. Okay, connect natin. Okay, connect yan. Bilang tayo ng 5. Para purpose nun is i-erase natin yung na-store code sa ECU na sensor nga na-detect niya na sira or failure or nagka-lost contact or anong tawag doon kapag na-diagnose nyo. Okay? So bilang tayo ng 5, sabay hila, tapos balik. So 5 na bilang or 5 seconds na blink, tanggalin nyo, tapos balik. Okay? Bilang 1, 2, 3, 4, 5. Hila. Balik natin. Tapos patayin yung motor. Ayan. Once na namatay na yung motor, pinatayin nyo na yung susi. Soksok nyo to. Okay? Pause ko muna. Soksok. Okay, yan na. Ito soksok na natin. So ito yung paper clip. On natin dito. Bilang tayo ng 5 din na rapid. 2, 3, 4, 5. Hilayan natin. Rapid blinks. It means confirmation na reset na yung TPS. Okay? Patayin natin. Soksok natin ito pabalik. Ayan. Tapos dito na tayo sa reset ECU. Yan yung panghuli. Okay? Reset ECU is full throttle. Nakapatay yun. Full throttle muna. Tapos after full throttle, on natin yung susi. Bibilang tayo ng rapid blinks na 7. Tapos ang confirmation yun ay 3 blinks na mahina na blinks. Okay? So since ako lang mag-isa, so ipitin ko muna to full throttle. Sabay ipitin ko muna to. Wait lang. Yan. Tapos on natin yung susi. Same kanina na blink, yung rapid. Bibilang tayo ng 7. So as you can see, hindi pa siya nabibilang kayo.
Yun lang. Naglo-lose yung contact sa ECT. Connect na natin. Patayin muna natin. Ito yun sa larin. Kapag dito nabaon, tanggalin muna natin, tapos balik. Okay, balik tayo. Full throttle. 7 blinks ang ibibilangan natin. One, two, 3, 4, 5, 6, 7. Sabay. Close yung throttle. 2, 3. Sabay patay. Okay? Ayun na po yun. 7 blinks. Naka open throttle. Open nyo muna yung throttle. Tapos pag sindi nyo ng ignition. Ito. Pag on nyo dyan. Bilang kayo ng 7 na rapid blinks. Blink. Tapos pag tapos yung 7 blinks na rapid, bitawan nyo yung throttle. Bilang kayo ng 3. 3 mahinang blink. Yun yung confirmation na na-reset yung ECU. Okay? So okay, punta tayo dito. Hanapin nyo yung IEC nyo, idle speed control. Ito. Since naka-close to, kasi sinadya ko yan para maging ECM initialize tayo. Okay? So mag-a-adjust tayo ng idle. Okay? Sa akin, iikutin ko ng 3 kasi yung pipe ko ay hindi na stock, so medyo mahirapan siyang mag idle nito kasi malaki yung kalkala yung dun sa gitna na wala nang division yung pipe. Okay, on natin, sabay sindi. Ayan, buenas, naka minor. So 1/4 lang every 3 seconds. Huwag nyong biglain kasi mahirapan mag yun. Okay, tansyahan nyo lang na yung RPM nya is 1.5. Sa akin okay na to. Hayaan nyo lang mga 30 minutes or gusto nyo 1 hour pwede. Hayaan nyo lang. Reminder, dapat natanggal nyo itong ito. Tignan nyo, wala na yung blink. Diba? Nawala na yung blink. Okay? So, ito po ay manual reset. Kung kayo po ay nag-throttle cleaning ng DIY, pwede ito sa inyo. Okay. Ginawa ko lang to kasi para sa mga FI users kagaya ng FI XRM, RS125 na FI, tsaka yung click B1, B2, B3 para naman in kaso pag kayo sa daan nagka-aberya, ganoon lang. Kung ibang blinks naman yung nakikita nyo ito either 8 na blinks, ganoon lang yung procedure. Okay, mas mainam na ganoon na lang, erase, reset TPS as reset ECU, good na yun. So ganoon lang po, simple lang po. Sa naman, so confused naman kung paano ko ginawa to, iDrumble for FI, gagawin ko kayo ng video nun kasi tapos ko na itong ikabit so separated yan. Iba yung wiring ng pang FI na iDrumble. Okay, huwag kayong basta-basta kabit lang kasi susunog yung wiring nyo o tsaka yung MOSFET ng ECU nyo. Okay, stay tuned. Make sure nakapalo kayo para updated kayo sa mga gagawin natin sa mga FI kasi may isang FI doon gagawin natin na 300 plus. Okay, stay tuned. Thank you sa panonood mga do. Once again, JM Works. So nag-start ako ng affiliate ngayon. Follow nyo ako para sabay tayong ahon. Okay?